today's video, I'm going to share with you how to take care of this fiddle leaf fig o paano siya alagaan. So kung nais yung matutunan kung paano to alagaan itong ating mga fiddle leaf fig na halaman, just keep on watch. So hello everyone, welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. So it's been a long time guys na magva-vlog tayo on how to take care of our fiddle leaf fig or yung mga halaman. Kasi medyo na-busy tayo ngayon dahil ayan, kung napansin nyo, itong ating background iba na dahil meron tayong pinagawang rest house dito sa ating garden. Diba dati wala kaming tinatambayan, ngayon meron na. So today ay i-share ko sa inyo kung paano alagaan itong ating napakagandang halaman. Ito ang fiddle leaf fig plant. So malaki na siya. Yan. Since malaki na siya, i-share ko sa inyo kung paano ko siya naalagaan dito sa ating garden, no? So, itong ating mga fiddle leaf fig, mga ka-jungle, ay gustong-gusto nila yung indirect and parang medyo bright light na pwesto dahil mas lumalaki sila. Kasi mga puno sila, mga ka-jungle. Kaya tinawag sila na fiddle leaf fig tree. Diba? Then, yung mga dahon nito, kung mamaripatin nyo is malalapad. Yan. Para siyang talisay na halaman, no? Pero hindi siya talisay, mga ka-jungle. Ano talaga siya? Fiddle leaf fig. Then, yung dahon niya is may mga veins. Yan. May mga veins. Diba? Sobrang ganda nito alagaan sa ating bahay. Kaya naman, bright light or indirect sunlight. Kung maliit pa siya, dapat medyo indirect sunlight muna para hindi masunog yung mga dahon. Pero kung paunting lumalaki na siya, pwede mo siyang ipwesto sa morning sun hanggang ay mula 7 a.m. to 10 a.m. in the morning. So napakaganda nito alagaan itong ating mga fiddle leaf fig. So when it comes to watering naman, mga ka-jungle, so kapag dry na po yung soil niya, doon na kayo magdidilig dahil iwasan natin magka-root rot o mabulok yung kanilang ugat. So, isa lang yung meron ako nito dahil medyo pricey nito sa market. Slow grower pala itong ating mga fiddle leaf fig plant dahil ano siya, parang puno siya, syempre medyo matagal tumubo, diba? And then, according to NASA, itong mga fiddle leaf fig ay nag-air purify sa loob ng ating bahay. So, when it comes to air purifying, ito yung pinaka the best na i-recommend ko lalo na sa may mga asthma o yung may mga hika. So, itong mga fiddle leaf fig. Sa kanyang soil naman, dapat well-drained potting mix. Ibig sabihin, dapat meron tayong mga mabato, and then rice hull, then garden soil pwede. Yung pagdidilig natin, tatagos agad yung tubig sa ilalim para hindi mas stagnant yung tubig, hindi mabulok yung kanilang ugat. Kasi kapag mabubulok yung kanilang ugat, mamamatay sila, mag-fade yung kanilang mga dahon. And then, yun, hayaan nyo lang sila na mag-drain yung kanilang tubig kapag kayo ay magdidilig. Importante yan, mga ka-jungle, ang pag-aalaga ng mga ganito. Para mas makakuha sila ng enough sunlight, yung kanilang mga dahon, pinupunasan dapat. So, you can use clean cloth or cotton, tapos i-wipe nyo sila. Next is, tip ko din sa inyo, mga ka-jungle, ang paglilipat-lipat nitong ating halaman. Kung saan lang sila mas hiyang na pwesto, ilagay mo lang sila doon. Kasi kung ililipat-lipat mo sila, kung nais nyong, kasi minsan tayo mga plantita, no, yung mga ating gawain, minsan nililipat natin yung mga halaman. Pero, doon sila parang hindi nabubuhay kasi nga nag-a-adjust sila sa new environment. So, dapat kung saan lang sila hiyang, ilagay mo lang sila doon. So, paano ko ba napapalaki itong ating mga fiddle leaf fig? Mapapalaki ang mga dahon, ano? So, ang tips lang dito is gustong-gusto talaga nila ng bright light. Diba? Bright light, morning sunlight talaga. Hindi ako naglagay nitong fertilizer kasi sa ngayon, hindi na ako naglalagay ng fertilizer muna kasi
parang ini-experiment ko yung mga plants ko kung okay ba sila ng walang fertilizer. And then, na-realize ko na pwedeng-pwede pala na hindi tayo maglalagay ng mga fertilizer sa ating mga fiddly fig plant. Dahil nga, tignan nyo naman ang resulta, malaki pa din ang mga dahon nila. Basta meron lang silang enough sunlight and enough na tubig na sustain nila sa kanilang mga ugat o mga halaman. Tapos na tayo sa ating pag-aalaga dito ng ating mga fiddly fig. Napakasimple lang nito like other plants. So, next naman, ang benepisyo nito sa atin. Kung ano ang mga benepisyo nito na makukuha ng ating mga fiddly fig. So, first is pampaganda o aesthetic sa ating tahanan. So, as you can see, nandito tayo sa native house. So, bagay na bagay ito. Kahit hindi native yung mga malaking bahay, ilalagay mo lang sila sa loob ng bahay, aesthetic sila tignan. Dahil mukha silang plastic talaga, pero totoo itong halaman na ito. So, mag-invest na lang kayo ng magandang halaman like mga fiddly fig kaysa sa mga plastic na mga halaman kasi ito, buhay pa siya and then makakatulong pa sa inyo. Ang sunod naman na benepisyo ay nakakapag-relax ito at meron ding itong magandang nakaka-refresh na nito ng ambience. Since yung ating mga fiddly fig, malalaki yung mga dahon, di ba? So, nagbibigay sila ng oxygen sa atin. And then, kahit dalawa lang meron kayo nito, pwedeng-pwede na nagre-refresh ito ng ating loob ng bahay. Next na benepisyo mga ka-jungle, pinapaganda ng social ang space ninyo. Kasi malasosyal talaga itong halaman na ito. Para lang siyang normal na halaman na dito sa Pilipinas, parang hindi siya pinapansin. Pero alam niyo ba sa ibang bansa, ito po ay mahal. Mahal po ito. Parang umaabot siya ng $50 or 2,000 pesos ang mga ganitong halaman. Kung makakita kayo ng ganito, try nyong i-check kung magkano sa inyo kasi alam nyo ang mahal nito sa marketplace. Kung makikita nyo sa ibang bansa, yung mga fiddly fig. Kaya naman, maganda itong i-collect o maganda din itong i-invest kasi pwede kayong mag-cut nito, then ipatubo nyo, i-propagate nyo, paramihin nyo, then ibenta nyo. So, dito naman tayo sa fun fact ng ating mga fiddly fig. Medyo maarte itong mga fiddly fig kapag ilalagay mo sila sa hindi gusto ang environment, maglalagas yung mga dahon nila. Oo, so, be mindful na lang. Kaya naman, alagaan nyo na maganda itong ating mga fiddly fig kasi sobrang ganda nito. Yan o. So, yan lang po ang pag-aalaga nitong ating mga fiddly fig, paano siya alagaan, paano mapalaki. So, remember na itong mga halaman na ito ay hindi native sa atin. Ito ay native sa West Africa. Kaya naman, hindi talaga minsan hiyang ang mga ganitong halaman dito sa Pilipinas. Pero nag-a-adjust sila depende sa pagkikare natin dito sa ating mga fiddly fig. So, yan lamang po ang ating video ng pag-aalaga itong ating fiddly fig. I hope may nagustuhan nyo at may natutuhan kayo in today's video. And I will see you next episode mga ka-jungle. Kung nagustuhan nyo, i-share mo naman. And I will see you next episode because more plant, less stress.